Sa video na ito, matutuklasan mo ang isang bagay na matagal nang mali ang ginagawa ng karamihan nang hindi man lang nila namamalayan. Isang simpleng tasa ng cinnamon tea sa gabi, na akala ng marami ay ligtas at healthy, ay maaaring tahimik na tumutulong sa iyong blood sugar o unti-unting sumisira sa iyong pantog, tulog at hormones. At ang mas nakakatakot pa, kadalasan ay banayad lang ang mga senyales hanggang sa may pinsala na palang nangyayari. Hindi random ang video na ito. Ginawa ito para sa iyo, lalo na kung ikaw ay may problema sa blood sugar, prediabetes, diabetes, matigas na taba sa tiyan, madalas na pag-ihi sa gabi, hirap sa pagtulog, o hindi maipaliwanag na pamamaga. Pagkatapos mong panoorin hanggang dulo, malalaman mo ng malinaw kung ang pag-inom ng cinnamon tea sa gabi ay nagpapagaling sa iyong katawan o tahimik na kumakalaban dito. Kung mananatili ka hanggang dulo ng video na ito, matututunan mo kung sino ang ligtas uminom ng cinnamon tea sa gabi at kung sino ang dapat itong iwasan ng tuluyan. Malalaman mo rin ang eksaktong uri ng cinnamon na nirerekomenda ng mga tunay na health experts, at ang uri na maaaring makasira sa atay at makairita sa pantog kapag maling ginamit. Ituturo rin sa iyo ang pinakaligtas na oras para uminom ng cinnamon tea, ang tamang dami, at ang isang pagkakamali na ginagawa ng karamihan na nagiging dahilan kung bakit ang cinnamon, mula sa natural na gamot, ay nagiging isang nakatagong panganib sa kalusugan. Isa ito sa mga video na kapag may kahit isang bahagi kang nalampasan, maaari kang mawalan ng maraming taon ng magandang kalusugan. Kaya huwag mag-skip, huwag mag-fast forward, at huwag ipagpalagay na alam mo na ito. Ang inaakala mong alam mo tungkol sa cinnamon ay maaaring siya mismong dahilan kung bakit ka nasasaktan. Bago tayo magpatuloy, gusto kong gawin mo ang dalawang bagay. Una, sabihin mo sa comment section kung saan ka nanonood, ang iyong bansa o lungsod. Binabasa ko ang mga komento at gusto kong malaman kung saan nanonood ang aking mga tao. Ikalawa, kung mahalaga sa iyo ang iyong kalusugan at gusto mo ng mas tapat at natural na health education tulad nito, mag-subscribe na ngayon sa channel na Gintong Sustansya at i-like ang video na ito. Ang maliit na aksyong iyon ay nakakatulong para maabot ng mensaheng ito ang isang taong tunay na nangangailangan nito. At habang nanonood ka, gusto kong maging engaged ka sa akin. Kung sumasang-ayon ka sa anumang sasabihin ko, maglagay ka ng yulaya sa comments. Kung may bagay na ikinagulat mo, ipaalam mo sa akin. Hindi lang ito basta video, isa itong pag-uusap tungkol sa iyong kalusugan, tulog at kinabukasan. Ngayon, huminga ka ng malalim, manatili ka sa akin, at dumiretso na tayo sa katotohanan. Maraming tao ang nag-akala na ang cinnamon ay isa lamang pangkaraniwang pampalasa, iniwiwisik sa tsaa, lugaw, oats, o mga bake na pagkain para sa lasa. Pero ang totoo, hindi lang pagkain ang cinnamon. Isa itong makapangyarihang natural na sangkap na kumikilos na parang gamot sa loob ng katawan, at iyon mismo ang dahilan kung bakit napakahalaga ng tamang paggamit at tamang oras. Sa loob ng libu-libong taon, bago pa man umiral ang mga modernong ospital at botika, ginamit na ang cinnamon sa mga tradisyonal na sistema ng medisina sa China, India, Middle East at Africa. Ipinapayo ito para sa problema sa sirkulasyon, pagtunaw ng pagkain, impeksyon, pagkapagod, at hindi balansing blood sugar. Hindi basta-basta tinatrato ng mga sinaunang manggagamot ang cinnamon, nirerespeto nila ito, dahil nauunawaan nila ang lakas nito. Ngayon, nakahabol na ang modernong agham. Ayon sa mga pag-aaral na binabanggit ng mga kilalang eksperto, tulad nina E. A. Andrew Weil at E. Michael Greger, ang cinnamon ay makakatulong na mapabuti ang insulin sensitivity. Ibig sabihin, tinutulungan nitong mas tumugon ang iyong katawan sa insulin at mailipat ang asukal mula sa dugo papunta sa mga selula, kung saan ito nagiging enerhiya sa halip na magdulot ng pinsala. Ang mga pag-aaral na inilathala sa mga respetadong medical journals tulad ng Diabetes Care ay nagpapatunay na ang regular at kontroladong paggamit ng cinnamon ay maaaring magpababa ng fasting blood sugar at magpabuti ng metabolic health. Pero dito nagkakamali ang marami. Dahil natural ang cinnamon, iniisip nilang ligtas itong gamitin kahit kailan, kahit gaano karami, nang walang epekto.
Mapanganib ang ganitong pag-aakala. Ang cinnamon ay nagpapainit ng katawan, nagpapasigla ng sirkulasyon, at nag-activate ng ilang metabolic pathways. Sa araw, maaaring kapaki-pakinabang ang ganitong stimulation. Pero sa gabi, kung kailan dapat bumabagal, nag-aayos, at nagpapahinga ang katawan, ang parehong stimulation na iyon ay maaaring maging problema. Hindi kumikilos ang cinnamon tulad ng simpleng tubig o banayad na herbal tea. Nakikipag-ugnayan ito sa iyong nervous system, digestive system, at hormones. Kaya may mga taong nakakaramdam ng sigla pagkatapos uminom nito, may napapansing pagbabago sa blood sugar readings, at may iba namang nakakaranas ng discomfort nang hindi nila alam ang pinagmumulan. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong itigil ang pagtingin sa cinnamon bilang si pampalasa lang. Isa itong biological influencer sa loob ng iyong katawan. Kapag ginamit ng tama, maaari itong sumuporta sa paggaling. Kapag ginamit ng pabaya, lalo na sa maling oras ng araw, maaari itong magdulot ng mga problemang hindi mo kailanman maiugnay sa inosenteng tasa ng tsa. Kung nagsisimula mo nang maunawaan na kahit ang mga natural na lunas ay nangangailangan pa rin ng kaalaman at respeto, maglagay ng "yeah" sa comment section. At kung binubuksan na nito ang iyong mga mata, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya, at i-like ang video na ito, dahil ang natututuhan mo rito ay maaaring magbago sa paraan ng paggamit mo ng mga natural na remedyo habang buhay. Mas lalaliman pa natin ang pag-unawa kung paano talaga kumikilos ang cinnamon sa loob ng iyong katawan, dahil kapag naintindihan mo ito, magiging malinaw na ang lahat ng susunod na bahagi ng video na ito. Kapag uminom ka ng cinnamon tea, hindi lang ito basta nananatili sa sikmura. Naglalabas ito ng mga aktibong sangkap, lalo na ang cinnamaldehyde at polyphenols, na direktang nakikipag-ugnayan sa paraan ng pagproseso ng iyong katawan ng asukal. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng maraming eksperto na ang cinnamon ay may insulin-like effect. Pinapahusay nito ang pagiging sensitibo ng iyong mga selula sa insulin, kaya mas madaling na ililipat ang glucose mula sa dugo papunta sa mga selula, kung saan ito nagagamit bilang enerhiya sa halip na manatili sa dugo at magdulot ng pinsala. Ipinapakita ng mga clinical studies na inilathala sa mga journal tulad ng The American Journal of Clinical Nutrition na kahit maliliit na dami ng cinnamon, kahit kalahating kutsarita lamang bawat araw, ay kayang magpababa ng fasting blood sugar at magpabuti ng insulin response sa mga taong may insulin resistance o type 2 diabetes. Hindi ito haka-haka o pamahiin. Ito ay nasusukat at napatunayang agham. Para sa mga taong nakakaranas ng biglaang pagtaas ng blood sugar, nakakatulong ang cinnamon na bawasan ang mga crash, matitinding cravings sa asukal, at ang palagiang pakiramdam ng pagod pagkatapos kumain. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang naniniwala sa pag-inom ng cinnamon tea pagkatapos kumain. Mas magaan ang pakiramdam nila, mas balanse, at hindi madaling manghina. Bumubuti ang kanilang glucose readings, at nagiging mas stable ang kanilang enerhiya. Pero narito ang napakahalagang bahagi na hindi naiintindihan ng karamihan. Ang kontrol sa blood sugar ay hindi lang tungkol sa pagpapababa ng numero. Mahalaga rin ang tamang oras at tamang sitwasyon. Iba ang paraan ng pagproseso ng katawan ng asukal sa araw kumpara sa gabi. Sa araw, aktibo ang mga kalamnan, mas mataas ang metabolismo, at handa ang katawan na gamitin ang glucose para sa galaw at gawain. Sa gabi, bumabagal ang katawan. Nagre-relax ang mga kalamnan. Humihina ang digestion. Ang mga hormone na responsable sa pahinga at pag-aayos ng katawan ang nangingibabaw. Kapag pinababa ng cinnamon ang blood sugar sa gabi, may mga pagkakataong masyado itong bumababa o nangyayari sa maling oras. Maaari nitong matrigger ang mga stress hormones tulad ng cortisol at adrenaline, lalo na sa mga sensitibong tao. Sa halip na mag-relax, nagiging alerto ang katawan. Nagiging mababaw ang tulog. May mga taong nagigising sa gitna ng gabi na balisa, pinagpapawisan, o kakaibang alerto, nang hindi nila alam kung bakit. Sa iba naman, ang stimulation mula sa cinnamon ay pinapahirapan ang trabaho ng mga kidney, kaya mas maraming likido ang naitutulak papunta sa pantog.
Ito ang dahilan kung bakit napapansin ng ilang tao na mas madalas silang gumigising para umihi matapos uminom ng cinnamon tea sa gabi, kahit naniniwala silang may ginagawa silang mabuti para sa kalusugan. Kung naranasan mo na uminom ng isang healthy na remedy pero mas sumama ang pakiramdam mo kaysa gumaan, hindi ka nag-iisa. Kadalasan, hindi ang mismong remedy ang problema. Ang problema ay kung paano, kailan, at bakit ito ginagamit. Kung ang paliwanag na ito ay nagpapabago sa paraan ng pagtingin mo sa cinnamon o sa iba pang natural na remedyo, mag-comment ng i-opening sa ibaba. At kung gusto mo pa ng mas malalim at tapat na health education tulad nito, siguraduhing nakasubscribe ka sa Gintong Sustansya at itap ang thumbs up para maabot ng mensaheng ito ang iba pang nangangailangan nito. Ngayon, pag-usapan natin kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng iyong katawan sa gabi. Dahil dito nagsisimulang kumontra sa iyo ang maraming health habits na akala mo ay tama. Kapag lumubog na ang araw, nagpapalit ng mode ang iyong katawan. Mula sa pagiging aktibo, nagdidigest, at nagsusunog ng enerhiya, lumilipat ito sa repair, recovery, at conservation mode. Kumakalma ang nervous system. Bumabagal ang metabolismo. Tumataas ang mga hormone tulad ng melatonin upang ihanda ka sa malalim at nakapagpapagaling na tulog. Hindi ito aksidente, ganito idinisenyo ang katawan ng tao para mabuhay at gumaling. Sa gabi, natural na bumabagal ang pagsasala ng mga kidney. Nakakatulong ito upang mabawasan ang produksyon ng ihi at makatulog ka ng tuloy-tuloy nang hindi palaging nagigising. Nagiging masensitibo rin ang pantog. Kahit kaunting iritasyon o stimulation ay mas ramdam kumpara sa araw. Ito ang dahilan kung bakit mas urgent at mas istorbo ang pag-ihi sa gabi. At dito na pumapasok ang cinnamon. Ang cinnamon ay isang mainit at stimulating na sangkap. Pinapataas nito ang sirkulasyon, ina-activate ang metabolismo, at bahagyang pinasisigla ang nervous system. Sa araw, nakakatulong ito sa enerhiya at blood sugar balance. Pero sa gabi, ang parehong stimulation na ito ay maaaring sumalungat sa natural na paghina ng katawan. Sa halip na tuluyang mag-relax ang nervous system, nanatili itong bahagyang alerto. Sa halip na bumagal ang mga kidney, nahihikayat silang magtrabaho pa. Sa halip na manatiling kalmado ang pantog, tumataas ang sensitivity at urgency. Hindi ito nangyayari sa lahat, pero para sa maraming tao, lalo na habang tumatanda, totoo at ramdam ang epekto. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong napapansin na pagkatapos uminom ng cinnamon tea sa gabi, nagigising sila ng 1, 2, o 3 beses para umihi. Ang iba naman ay nakakaramdam ng kakaibang pagkabalisa, pagod ang katawan, pero ayaw humupa ng isipan. May mga taong nakakaramdam ng init sa ibabang bahagi ng tiyan o pressure sa may pantog, walang sakit pero may pakiramdam na may mali. Nagpapadala na ng senyales ang katawan, pero binabaliwala ito ng karamihan dahil naniniwala silang healthy ang cinnamon at hindi ito maaaring maging problema. Sa paglipas ng panahon, ang paulit-ulit na stimulation sa gabi ay maaaring sumira sa kalidad ng tulog, pahinain ang recovery ng katawan, at tahimik na magdagdag ng stress sa urinary system. Kung ikaw ay nakaranas na ng hirap sa pagtulog, madalas na pag-ihi sa gabi, o hindi maipaliwanag na pagkabalisa, at hindi mo kailanman naisip na maaaring may kinalaman ang iniinom mong tsaa sa gabi, mag-comment ng "This makes sense" sa ibaba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya, at I-like ang video kung gusto mo ng mas malinaw at diretsong paliwanag kung paano talaga gumagana ang iyong katawan. Dito nagiging hindi komportable pero kinakailangan ang usapan, dahil hindi lahat ng healthy na iniinom ay banayad sa pantog, lalo na kapag iniinom sa gabi. Ang pantog ay may sensitibong lining na madaling mag-react sa ilang sangkap. Ayon sa mga urology specialists at mga pag-aaral tungkol sa kalusugan ng pantog, ang mga maanghang, acidic, at stimulating na compounds ay maaaring makairita sa lining na ito, kahit pa natural ang pinanggalingan. Ang cinnamon ay may mga aktibong sangkap na kabilang sa kategoryang ito, lalo na kapag iniinom ito sa concentrated form tulad ng tsaa. Kapag ang cinnamon ay umabot sa pantog,
lalo na sa gabi, maaari nitong pataasin ang nerve sensitivity sa pader ng pantog. Hindi ito laging nagdudulot ng sakit. Minsan, lumalabas ito bilang urgency, yung biglaang pakiramdam na kailangan mong umihi kahit hindi pa puno ang pantog. Sa ibang pagkakataon, parang pressure, init, o banayad na discomfort na mahirap ipaliwanag pero hindi mo rin maipagwalang bahala. Ang mga taong may overactive bladder, interstitial cystitis, hormonal imbalance, o may kasaysayan ng sensitibong urinary system ay mas madaling maapektuhan. Ngunit kahit ang mga taong walang diagnosed na problema sa pantog ay maaaring makaranas ng iritasyon sa paglipas ng panahon kung paulit-ulit nilang pinasisigla ang pantog sa mga oras na dapat ay nagpapahinga ito. Mas lumalala pa ito dahil pinapalakas ng gabi ang epekto. Sa araw, aktibo ang pantog, gumagalaw ang mga kalamnan, at abala ang nervous system. Sa gabi, bumabagal ang lahat at tumataas ang sensitivity. Ang isang maliit na irritant na halos hindi mo maramdaman sa hapon ay maaaring mas malakas ang epekto paggabi. Maraming tao ang nag-aakalang ang pagbangon para umihi sa gabi ay normal lang na bahagi ng pagtanda. Minsan, hindi ito edad. Minsan, bisyo ito. Ang isang tasa ng cinnamon tea gabi-gabi ay maaaring tahimik na sanayin ang pantog na manatiling alerto kahit dapat itong nagpapahinga. At narito ang mapanganib na bahagi, dahil banayad lang ang iritasyon, inuulit-ulit ng mga tao ang gawi. Gabi-gabi. Linggo-linggo. Hanggang sa ang mahina ang tulog, sensitibong pantog, at pagkapagod ay maging bagong normal. Kung napagwalang bahala mo na ang pag-ihi sa gabi o discomfort sa pantog bilang wala lang, ay type ang EID sa comments. At kung pinahahalagahan mo ang mga tapat na usapan tungkol sa kalusugan na hindi binabalutan ng asukal, siguraduhing nakasubscribe ka sa gintong sustansya at I-like ang video na ito. Ang bahaging ito ay maaaring isa sa pinakamahalagang bahagi ng buong video dahil maraming tao ang unti-unting sinasaktan ang kanilang katawan nang hindi nila namamalayan, hindi dahil gumagamit sila ng cinnamon, kundi dahil maling uri ng cinnamon ang ginagamit nila. Hindi alam ng karamihan na may iba't ibang uri ng cinnamon. Nakikita lang nila ang salitang key cinnamon sa label at iniisip na pare-pareho lang ang lahat. Hindi ito totoo. At sa kakulangan ng kaalamang ito nagsisimula ang seryosong problema sa kalusugan. Ang karaniwang cinnamon na mabibili sa mga supermarket at palengke ay tinatawag na cassia cinnamon. Ito ay mura, matapang ang amoy at madaling hanapin. Ngunit ang cassia ay may napakataas na antas ng isang compound na tinatawag na kumarin. Sa maliit at paminsan-minsang dami, maaaring hindi ito agad makasama. Pero kapag regular na ginagamit, lalo na bilang araw-araw na tsaa, maaari itong magdulot ng matinding stress sa atay at makairita sa mga kidney at pantog. Nagbabala ang mga health authorities sa Europe at ilang toxicology studies na ang pangmatagalang at madalas na pag-inom ng kumarin ay maaaring magpataas ng panganib ng pinsala sa atay. Mas tumataas ang panganib na ito kapag ang cinnamon ay iniinom araw-araw, nasa liquid form, at sa gabi, eksaktong paraan kung paano iniinom ng maraming tao ang cinnamon tea. Ngayon, ikumpara ito sa Ceylon cinnamon na kilala rin bilang true cinnamon. Ang Ceylon cinnamon ay may napakaliit lamang na dami ng kumarin. Mas banayad ito, bahagyang mas matamis, at mas ligtas para sa regular na paggamit. Ito ang uri na inirekomenda ng mga nutrition experts, integrative doctors, at researchers para sa mga taong gustong gumamit ng cinnamon bilang natural na gamot. Narito ang masakit na katotohanan. Maraming taong nagrereklamo na ang cinnamon tea ay nagdudulot ng burning sensation, discomfort sa pantog, pagsusuka o hilo, pananakit ng ulo, o problema sa tulog ay hindi talaga sa cinnamon mismo nagre-react. Ang totoo, tinutugunan ng kanilang katawan ang unti-unting toxicity ng cassia cinnamon na naiipon sa katawan. At dahil dahan-dahang lumalabas ang mga epekto, hindi kailanman nagdudugtong ng koneksyon ang mga tao. Iniisip nilang nasisira ang tulog dahil sa edad. Akala nila humihina ang pantog. Iniisip nilang nagbabago ang liver results nang walang dahilan.
Samantala, ang totoong problema ay tahimik na nasa loob ng tasa nila gabi-gabi. Kung ngayon mo lang nalaman ang pagkakaiba ng kasya at Ceylon Cinnamon, mag-comment ng UI Evia using Nili Wrong A sa ibaba. Ang kaalamang ito pa lamang ay maaaring magligtas sa iyong kalusugan. At kung pinahahalagahan mo ang edukasyong kayang pumigil sa pangmatagalang pinsala, mag-subscribe sa Gintong Sustansya at i-like ang video na ito. Ang ganitong kaalaman ay hindi dapat itinatago, dapat itong ibinabahagi. Ngayon, sagutin na natin ang tanong na pinakahinihintay ng marami, dahil dito kadalasang nagsisimula ang kalituhan, dapat ka bang uminom ng cinnamon tea sa gabi o hindi? Ang tapat na sagot ay hindi simpleng o hindi. Depende ito sa iyong katawan, sa iyong health history, sa uri ng cinnamon na ginagamit mo, at sa oras kung kailan mo ito iniinom. Para sa ilang tao, ang pag-inom ng cinnamon tea sa gabi ay maaaring kayanin ng katawan ng walang halatang problema. Kadalasan, ito ay para sa mga taong metabolically healthy, walang sensitibong pantog, walang problema sa tulog, at gumagamit ng tamang uri ng cinnamon sa banayad na dami. Kahit sa ganitong sitwasyon, mahalaga pa rin ang oras. Ang pag-inom ng cinnamon tea 2 hanggang 3 oras bago matulog ay nagbibigay ng sapat na panahon para maproseso ng katawan ang stimulating effects nito bago ang tulog. Ngunit para sa marami, lalo na sa mga taong may hindi stable na blood sugar, madalas na pag-ihi sa gabi, mahina ang tulog, hormonal imbalance, o mataas na stress, ang cinnamon tea sa gabi ay maaaring tahimik na magpalala ng sintomas. Sa halip na pakalmahin ang katawan, pinananatili nitong alerto. Sa halip na suportahan ang recovery, iniistorbo nito. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong okay sa simula, pero unti-unting napapansin ang pagbabago, mas madalas magising para umihi, mas mababaw ang tulog, kakaibang init sa katawan sa gabi, o pakiramdam na pagod pa rin kahit buong gabi ang tulog. Madalas, binabaliwala ang mga senyales na ito o isinisisi sa ibang bagay, pero mga mensahe ito ng katawan. Hindi bedtime drink ang cinnamon para sa lahat. At ang pilitin ang katawan na tanggapin ito dahil lang healthy daw ito ay hindi karunungan, ito ay maling pag-unawa. Ang tunay na kalusugan ay tungkol sa pagkakatugma sa katawan, hindi sa pagsunod sa uso. Kung gumagamit ka ng Ceylon Cinnamon, maliit lang ang dami, at iniinom mo ito mas maaga sa gabi, maaaring kayanin ito ng iyong katawan. Pero kung kasya cinnamon ang gamit mo, malakas ang timpla, o iniinom mo ito bago mismo matulog, mas pinapataas mo ang panganib ng iritasyon sa pantog at pagkasira ng tulog. Ito ang dahilan kung bakit hindi maaaring isantabi ang pakikinig sa iyong katawan. Kapag may isang bagay na nagdudulot ng discomfort, pagkabalisa, o madalas na pagising sa gabi, hindi iyon paggaling. Ang paggaling ay sumusuporta sa pahinga, hindi sa pakikipaglaban sa katawan. Kung ang bahaging ito ay nakatulong sa iyong maunawaan na hindi pare-pareho ang epekto ng isang habit sa lahat, mag-comment ng "Listen me and my body" sa ibaba. At kung gusto mo pa ng ganitong gabay na nakabatay sa katotohanan at hindi hype, siguraduhing nakasubscribe ka sa Gintong Sustansya at i-like ang video. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pinakamahalagang bahagi, ang pinakamainam na oras ng pag-inom ng cinnamon tea kung gusto mo itong makatulong talaga sa halip na magdulot ng problema. Timing ang susi at dito nagkakamali ang karamihan. Nagkakaisa ang mga eksperto sa natural remedies, nutrisyon, at metabolismo, iba-iba ang reaksyon ng katawan depende sa oras ng araw. Ang cinnamon ay stimulating. Pinapabilis nito ang sirkulasyon, ina-activate ang metabolismo, at pinapabuti ang insulin sensitivity. Sa araw, ito mismo ang kailangan ng katawan. Sa gabi, maaari nitong gambalain ang pahinga, recovery, at kalusugan ng pantog. Pinakamainam na oras uminom ng cinnamon tea. Sa umaga, pagkatapos magising o kasabay ng almusal. Sinusuportahan nito ang metabolismo at tinutulungan ang blood sugar na maging stable buong araw. Pagkatapos kumain sa araw, nakakatulong ito sa mas maayos na pagproseso ng glucose mula sa pagkain. Maagang gabi, bago mag-negatibo 7 kung gusto mo ng maliit na tasa para sa comfort o digestion, siguraduhing may 2-3 oras na pagitan bago matulog.
Pinakamasamang oras uminom ng cinnamon tea. Bago mismo matulog, lalo na paglampas ng siyam yan. Kapag masyadong malapit sa oras ng tulog, maaari nitong pasiglahin ang pantog, panatilihing alerto ang nervous system, at sirain ang natural na hormone signals na naghahanda sa katawan para sa malalim na tulog. Bakit napakahalaga nito? Dahil kahit tamang uri ng cinnamon pa ang gamit mo, Ceylon cinnamon, ang pag-inom nito sa maling oras ay maaari pa ring magdulot ng madalas na pag-ihi sa gabi, mababaw na tulog, at pagkabalisa. Sa paglipas ng panahon, naantala nito ang repair cycles, pinapataas ang stress hormones sa gabi, at unti-unting naapektuhan ang pangkalahatang kalusugan. Kung dati kang umiinom ng cinnamon tea late sa gabi nang hindi mo alam ang mga epektong ito, mag-comment ng I will change sa ibaba. Ang kaalaman ang unang hakbang sa pagprotekta sa iyong kalusugan. At kung nakakatulong sa iyo ang impormasyong ito para pag-isipang muli ang iyong araw-araw na gawi, siguraduhing mag-subscribe sa Gintong Sustansya at i-like ang video. Ibahagi ito sa kakilala mong mahilig uminom ng cinnamon tea sa gabi, maaaring iligtas sila nito mula sa restless na gabi at hindi kailangang stress sa pantog. Ngayon, magiging praktikal na tayo kung paano ihanda ang cinnamon tea ng ligtas para makuha mo ang benepisyo nang hindi sinasaktan ang iyong katawan. Dito kadalasang nagkakamali ang karamihan dahil sobra ang paggamit o mali ang paraan ng paghahanda, lalo na kapag iniinom sa gabi. Una, laging piliin ang Ceylon cinnamon, ang tinatawag na true cinnamon. Mas banayad ito, mas bahagyang matamis, at mas ligtas para sa regular na pag-inom. Iwasan ang cassia cinnamon, lalo na kung balak mo itong inumin araw-araw, dahil sa mataas nitong kumarin na maaaring magbigay ng stress sa atay at makairita sa pantog. Pinakaligtas na paraan ng paggawa ng cinnamon tea. Kumuha ng isang maliit na stick ng Ceylon cinnamon, hindi mo kailangan ng marami. Isang stick ay sapat na para mailabas ang mga kapaki-pakinabang na sangkap ng hindi labis na pinasisigla ang katawan. Gumamit ng mainit na tubig, hindi kumukulo. Ibuhos ang tubig na kakapatay pa lang ng apoy sa cinnamon stick. Ang kumukulong tubig ay maaaring makasira sa ilang masiselang compounds ng cinnamon at magbigay ng mapait na lasa. Ibabad ng 1-0-15 minuto. Ito ang tamang oras para mailabas ng buo ang benepisyo ng cinnamon. Ang mas matagal na pagbabad ay bihirang magdagdag ng benepisyo, at kadalasan ay pinapalakas lang ang tsaa ng hindi kinakailangan. Inumin ng maligambam, hindi sobrang init. Ang sobrang init na inumin ay maaaring makairita sa sikmura at lalamunan. Iwasan ang asukal o artificial sweeteners. Ang paglalagay ng asukal ay binabawi ang benepisyo ng cinnamon sa blood sugar. Kung kailangan talagang magpatamis, gumamit ng kaunting natural na opsyon tulad ng stevia o kaunting pulot, pero mas mainam na huwag na sa gabi. Mga bagay na hindi mo kailanman dapat gawin. Huwag gumamit ng powdered cinnamon sa malalaking dami sa gabi. Mas concentrated ang pulbos at mas mataas ang panganib ng iritasyon. Huwag pagsamahin ang cinnamon at caffeine bago matulog. Doble ang stimulation nito at siguradong sisirain ang iyong tulog. Huwag susobrahin ang cinnamon sa pag-iisip na mas marami, mas mabuti. Ang maliit na dami ay epektibo na, ang sobrang dami ay maaaring magbigay ng stress sa katawan, lalo na sa atay at kidneys. Kapag tama ang paghahanda ng cinnamon tea, makukuha ng katawan ang mga benepisyo nito, suporta sa blood sugar, anti-inflammatory effects, at mas maayos na sirkulasyon nang hindi nalalagay sa panganib ang pantog, atay, o tulog. Kung gusto mo ng printable na recipe para sa pinakaligtas na cinnamon tea routine, mag-comment ng recipe sa ibaba at sisiguraduhin kong ibibigay ito sa iyo. At kung nakakatulong ang praktikal na gabay na ito para ma-enjoy mo ang cinnamon ng ligtas, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at itap ang thumbs up. Ang pagbabahagi ng ganitong kaalaman ang paraan para maprotektahan natin ang ating sarili at ang mga mahal natin sa buhay. Ngayon, pag-usapan naman natin kung sino ang dapat ganap na umiwas sa pag-inom ng cinnamon tea sa gabi dahil napakahalaga nito para sa iyong kaligtasan. Kahit maraming benepisyo ang cinnamon, hindi ito para sa lahat
at ang pagbabaliwala sa mga babalang ito ay maaaring magdulot ng seryosong problema. Kung ikaw ay may chronic na problema sa pantog tulad ng overactive bladder, interstitial cystitis, o madalas na urinary tract infections, ang cinnamon sa gabi ay maaaring magpalala ng iritasyon, magdulot ng urgency, at makasira ng tulog. Kahit banayad na iritasyon na paulit-ulit ay maaaring sanayin ang pantog na manatiling alerto kahit dapat itong nagpapahinga. Ang mga taong may sakit sa kidney o mahina ang paggana ng atay ay dapat ding umiwas sa cinnamon tea sa gabi. Ang cassia cinnamon, lalo na, ay may kumarin na nagbibigay ng dagdag na stress sa atay. Ang iyong kidneys at atay ay mas aktibo na sa gabi sa pag-detox ng katawan, at ang pagdagdag ng stimulating compound ay maaaring magpalala ng strain. Kung ikaw ay may matinding insomnia, ang cinnamon tea sa gabi ay maaaring mas magpapanatili sa iyong alerto kaysa sa inaakala mo. Ang banayad na stimulation ay maaaring hindi agad halata, pero sa loob ng mga linggo o buwan, maaari nitong pigilan ang malalim at nakapagpapagaling na tulog, kaya nagigising kang pagod kahit mahaba ang oras ng pahinga. Ang mga buntis ay dapat umiwas sa pag-inom ng cinnamon tea sa gabi nang walang payo ng healthcare provider. Bagamat ang maliit na dami sa araw ay maaaring ligtas, ang concentrated na paggamit sa gabi ay maaaring makaapekto sa hormone balance at sensitivity ng matres. Ang pinakamahalagang aral dito ay simple, hindi lahat ng natural ay ligtas para sa lahat, lalo na sa gabi. Ang gumagana para sa isang tao ay maaaring makasira sa kalusugan ng iba. Nagbibigay ng senyales ang katawan, urgency, pagkabalisa, discomfort, at responsibilidad mong makinig. Ang pagbaliwala sa mga senyal na ito ay maaaring humantong sa tuloy-tuloy na problema sa tulog, iritasyon sa pantog, at stress sa mahahalagang organs. Kung ang bahaging ito ay nagpapalinaw sa iyong isip at tumutulong sa iyong maunawaan na hindi lahat ng healthy habit ay para sa lahat, mag-comment ng listening nali sa ibaba. At tandaan, kung gusto mong ipagpatuloy ang pagkatuto tungkol sa ligtas at batay sa ebidensya na paggamit ng natural remedies, mag-subscribe sa Gintong Sustansya at i-like ang video. Ang pagprotekta sa iyong kalusugan ay nagsisimula sa kaalaman, at ang pagbabahagi ng kaalamang ito ay maaaring makatulong sa isang taong mahal mo na maiwasan ang mga tahimik ngunit mapaminsalang pagkakamali. Ngayon, pakinggan naman natin kung ano talaga ang sinasabi ng mga eksperto, dahil minsan naliligaw tayo sa mga payo online na puro karanasan lang, at mahalagang mahiwalay ang mito sa katotohanan. Si Michael Greger, isang kilalang eksperto sa nutrisyon, ay binibigyang diin na ang cinnamon ay maaaring napakalakas na kasangkapan sa pamamahala ng blood sugar, pero napakahalaga ng tamang oras at tamang dami. Ipinaliwanag niya na kahit ang mga kapaki-pakinabang na sangkap ay maaaring magdulot ng problema kapag maling ginamit o ininom sa maling oras ng araw. Si Andrew Weil, isa ring respetadong doktor sa integrative medicine, ay partikular na nagbabala laban sa cassia cinnamon. Binanggit niya na ang araw-araw na pag-inom ng cassia, lalo na sa concentrated form tulad ng tsaa, ay maaaring mag-overload sa atay dahil sa kumarin. Mariin niyang binibigyang diin na ang pagpili ng tamang uri ng cinnamon, Ceylon cinnamon, ay hindi opsyonal kung regular mo itong iniinom. Maging ang traditional Chinese medicine, NIL, ay may malinaw na gabay tungkol dito. Ayon dito, ang mga mainit at stimulating na halamang gamot at pampalasa, tulad ng cinnamon, ay dapat gamitin ayon sa natural na ritmo ng katawan. Sa araw, ang stimulation ay sumusuporta sa enerhiya at metabolismo. Sa gabi, ang labis na stimulation ay maaaring makasira sa pahinga, digestion, at kalusugan ng pantog. Ito mismo ang dahilan kung bakit ang mga taong umiinom ng cinnamon tea ng hating gabi o bago matulog ay minsang nakakaranas ng madalas na pag-ihi at hindi mahimbing na tulog. Maging ang mga urology at bladder specialists ay nagpapatunay na ang cinnamon ay maaaring kumilos bilang banayad na irritant sa lining ng pantog kapag iniinom sa gabi. Bagamat maaaring walang problema kapag ininom sa umaga, ang parehong dami sa gabi ay maaaring magdulot ng urgency, pressure, o discomfort. Malinaw ang mensahe ng mga eksperto, ang cinnamon ay gamot, hindi basta inumin lang.
Igalang ito, unawain ito, at gamitin sa tamang oras. Ang pabaya at walang sapat na kaalamang paggamit, kahit may mabuting intensyon, ay maaaring magdulot ng epekto sa tulog, pantog, at pangkalahatang kalusugan. Kung sumasang-ayon ka na hindi lahat ng natural ay laging ligtas, mag-comment ng if yeah, I agree sa ibaba. At tandaan, hindi sapat ang kaalaman lamang, ang ligtas at tamang paggamit ang tunay na nagpoprotekta sa iyong kalusugan. Kung handa ka ng kumilos at matuto pa ng praktikal at ligtas na paraan ng paggamit ng natural remedies, mag-subscribe sa Gintong Sustansya at I-like ang video na ito. Ang pagbabahagi nito sa iba ay maaaring magligtas sa kanila mula sa mga taon ng banayad pero maiiwasang problema sa kalusugan. Ngayon, narating na natin ang huli at pinakamahalagang mensahe ng video na ito, isang mensahe na maaaring magbago sa paraan ng pagtingin mo sa kalusugan, sa mga gawi, at sa maliliit na desisyong ginagawa mo araw-araw. Ang iyong kalusugan ay hindi dapat isinusugal. Hindi lang ito tungkol sa mga pagkain kinakain mo, mga iniinom mo, o mga supplement na sinusubukan mo. Ito ay tungkol sa paggalang sa iyong katawan, pag-unawa sa mga ritmo nito, at paggawa ng may kamalayang desisyon. Ang cinnamon tea sa gabi ay maaaring mukhang ligtas, kahit healthy, pero tulad ng nakita natin sa video na ito, mas mahalaga ang oras, uri, at dami kaysa sa iniisip ng karamihan. Isang maliit na gawin na inuulit araw-araw ay maaaring magpagaling sa iyo o tahimik na makasira sa katawan mo. Ang pag-inom ng maling uri ng cinnamon sa maling oras ay maaaring mukhang maliit na bagay ngayon, pero sa paglipas ng mga linggo, buwan, o taon, maaari itong mag-ambag sa hindi mahimbing na tulog, iritasyon sa pantog, stress sa atay, at hindi balanseng blood sugar. Sa kabilang banda, ang paggamit ng tamang cinnamon, sa tamang dami, at sa tamang oras ay maaaring sumuporta sa metabolismo, sirkulasyon, at pangkalahatang kagalingan. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng kamalayan. Sa tuwing magbubuhos ka ng isang tasa ng cinnamon tea, isipin mo kung sino ka, paano tumutugon ang iyong katawan, at kailan mo talaga ito kailangan. Isang maalam at maingat na desisyon ngayon ay maaaring makaiwas sa habambuhay na banayad pero seryosong problema sa kalusugan bukas. Kung ang video na ito ay nakatulong sa iyong maunawaan ang cinnamon sa paraang hindi mo pa nalalaman dati, gawin mo ang 3 bagay na ito ngayon. I-like ang video bilang tanda na pinahahalagahan mo ang iyong kalusugan. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya para sa mas tapat, praktikal, at batay sa agham na gabay. Mag-comment sa ibaba saan ka nanonood. Sabihin mo ang iyong bansa o lungsod para magkaugnayan tayo at makita kung gaano kalayo naaabot ang mensaheng ito. At panghuli, ibahagi ang video na ito sa isang taong mahal mo. Minsan, ang pinakasimpleng gawi, tulad ng pag-inom ng tsaa gabi-gabi, ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa kalusugan ng isang tao kapag tama ang paraan. At minsan, ang parehong gawi ay maaaring tahimik na makasama kapag ginawa ng pabaya. Tandaan mo ito, makapangyarihan ang cinnamon. Gamitin ito ng may kaalaman. Gamitin ito ng may layunin. Gamitin ito ng may respeto. Ang iyong katawan, ang iyong kalusugan, at ang iyong kinabukasan ay karapat-dapat sa wala ng mas mababa pa rito.